Nagkaroon ng eclipse ngunit may kakaiba, hindi agad bumalik ang araw. Ang lahat ay hirap na hirap dahil sa matagal na pagkawala ng araw ngunit may isang bata ang masaya. Para sa kanya, tama lang na maranasan na ng iba ang hirap na naranasan niya noon dahil sa hindi niya paglabas sa araw. Ngunit bago yun, sa simula ng kwento, isang tahimik na bayan ang bumungad. Nakita si Adashino ng mga batang naglalaro. Tinatanong siya kung anong ginagawa niya, at sagot niya, inaabangan niya ang paparating na solar eclipse. Ayon sa kanya, tuwing may eclipse, mas nagiging active ang mga mushi, mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan, ngunit may epekto sa kalikasan at sa tao. Sa kabilang banda, pinakita rin si Tonyo, ang babaeng may sumpa ng isang masamang mushi. Sa kanya ni papasa ang mga record, mga dokumento tungkol sa mga kakaibang nangyayari tuwing solar eclipse. Ayon sa records, may 4 na phenomena na kadalasang lumalabas sa panahon ng eclipse. Una, ang pagbuo ng isang pillar of light. Ikalawa, ang paglabas ng mushi na tinatawag na yin o night shadow. Ang tao ay natatakot sa araw sa mga naapektuhan ng mushi na ito. Ikatlo, ang shirayami o white darkness, isang uri ng mushi na nagpapahirap sa pagtulog sa mga taong sobra ang exposure sa araw. At ang huli, ang mga taong nawawala, nagiging invisible habang may eclipse, at bumabalik lang kapag nasa mataas na lugar. Iisa ang kinakatakutan ni Tonyo, isang pangyayaring isang beses pa lang naitala. Si Adashino, na laging uhaw sa kaalaman, humiling ng paraan para makakita ng mushi. Pero ang nakuha niya lang kay Ginko ay gamot para sa mga taong naapektuhan ng mushi tuwing eclipse. Sa bayan nila, pinaalalahanan ni Adashino ang mga bata, huwag matakot, pero huwag rin basta-basta tumingin diretso sa araw. Si Tonyo naman, naghanda, nagkulong sa cellar, dala ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng lahi niya. At dumating na nga ang eclipse. Tahimik ang mga tao, nakatingala, nagmamasid. Unti-unting nawala ang liwanag ng araw. Nang ibabaw ang dilim, lumabas ang mga mushi. Sabi ni Adashino, natatakpan lang ng buwan ang araw, hindi ito nawawala. Isang paalala, kung wala ang araw, wala ring buhay. Pero pagkatapos ng eclipse, tila may kakaiba. Hindi bumalik ang araw. Unti-unti, naramdaman ng mga tao ang epekto, ang lamig, ang kadiliman, ang takot. Sa lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan si Ginko, napansin ng mga tao na parang may nilalang na humaharang sa araw. Ipinakilala siya ng leader sa bayan. Ayon kay Ginko, ang nilalang na iyon ay isang hinami, isang uri ng sun devourer mushi. Madalas itong nasa ilalim ng lupa, ngunit sa eclipse, umaakyat ang core nito sa langit. Para mapatigil ito, kailangan nilang hanapin ang ugat nito at ipailalim sa araw. Nagsimulang maghukay ang mga tao. Habang humuhukay, may dumating na liham mula kay Tonyo. Ayon sa kanya, walang kakaibang nangyari sa lugar niya. Pero sa bayan ni Ginko, tuloy-tuloy ang dilim. Nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Namatay ang tanim, bumaba ang moral. At si Ginko, sinisisi ng ilan. Sa isang bahay, nakilala ni Ginko si Hiyori, isang dalagitang may maputing balat, puting buhok, at pulang mata. Masaya siya dahil sa wakas, makakalabas na siya. Wala kasi ang araw. Kasama niya si Hinata, ang kakambal niya. Pero may kondisyon si Hiyori. Sa tuwing na-e-expose sa araw, lumalabas ang mga marka sa katawan niya, nilalagnat siya, at kailangang magpahinga ng ilang araw. Kwento ng ama nila, noong buntis pa ang ina ng kambal, may nakita silang anino sa buwan. Nahimatay ang nanay nila noong nakita nila ito. Matapos manganak, hindi na ito nakabangon at binawian na ng buhay. Sabi ni Ginko, si Hiyori raw ang naging shield ni Hinata mula sa mushi na tinatawag na Tsukihami o Moon Devourer. Kaya't si Hiyori lang ang may kondisyon sa dalawa. Nag-alok si Ginko ng tulong, hahanapin niya ang gamot para kay Hiyori kapalit ng pagtulong ng ama nila sa paghahanap ng hinami. Pero narinig ito ni Hiyori. Tumakbo siya palayo, masama ang loob. Naalala niya lahat ng sakit, lahat ng limitasyong dala ng katawan niya. Kahit laging nakakulong sa loob ng bahay, pilit siyang pinapasaya ni Hinata. Dinadalahan siya nito ng mga butterflies, bulaklak at mga bagay galing sa labas. Minsan, lumabas silang magkasama, at biglang nanghina si Hiyori. Lumabas ang mga marka sa katawan niya. At mula noon, mas naging mahigpit ang ama nila. Isang araw, habang naglalaro, dumating ang mga kaibigan ni Hinata. Tinanggihan ni Hinata ang mga ito para makasama si Hiyori. Pero nagalit si Hiyori. Ayaw niya ng awa. Ayaw niya na naaawa lang sa kanya ang kakambal niya.
Sa kasalukuyan, nakausap ni Ginko si Hiyori. Sinabi ni Hiyori na narinig niya ang pag-uusap nila ng tatay niya. Matapos, tumakas si Hiyori. Hindi niya alam kung kailan siya huling nakalabas ng bahay. Naglaro siya sa creek, tumingin sa mga ibon, mushi, at napansin niyang gloomy ang tao dahil sa walang araw. Ngayon, nararamdaman na ng mga tao ang nararamdaman niya at para sa kanya, tama lamang ito para sa kanila. Napadpad siya sa isang lugar na dati nilang pinuntahan ni Hanata. Sa gitna ng mga bulaklak, naalala niya ang kapatid niya. Ito ang bulaklak na dinadala din ni Hanata sa kanya. Pabalik na siya sa bahay nila, at doon siya nakita ni Ginko. Nagtaka siya kung bakit may mga bulaklak pa, gayong hindi ito dapat tumubo sa ganitong dilim. Napagtanto ni Ginko, ito ang ugat ng hinami. Pero ayaw sabihin ni Hiyori kung nasaan ito. Ayaw niyang matapos ang dilim, dahil sa dilim lang siya nakakalabas. Pero pinaalala ni Ginko, tao rin siya, kailangan niya rin ng araw para mabuhay. Tulad ng mushi, si Hiyori rin ay isang nilalang na nasanay sa dilim. Pero hindi ibig sabihin ay doon na siya mananatili. Nalaman ng ama nila na nawawala si Hanata. Si Ginko at ang tatay ay nagtulungan para hanapin siya. 3 araw nang nawawala si Hanata. At dahil worried siya, lumabas si Hiyori, nagsisi sa mga salitang sinabi niya noon. Nagsimulang maramdaman ni Hiyori ang takot, ngayong wala na si Hanata sa tabi niya. Natagpuan si Hanata sa bundok, sa lugar kung saan andoon ang mga bulaklak na dinadala niya kay Hiyori. Pero may kakaiba, nagiging transparent siya. Sabi ni Ginko, pag bumalik na ang araw, mawawala rin ang influence ng mushi. At dapat, palaging nandoon si Hiyori sa tabi ni Hanata. Tinuro ni Hiyori kung nasaan ang ugat ng hinami. Kasama si Ginko, dinala nila ito sa lugar na hindi natatakpan ng anino. Habang hinahabol sila ng mushi, sininagan ng araw ang core. Unti-unting bumalik ang araw, naubos ang anino, at nawala ang mga mushi. Lumabas si Hiyori, pero may napansin siya, kahit nasa araw siya, wala nang lumalabas na marka sa katawan niya. Unti-unti, nagbago ang kulay ng buhok niya. Naging normal. Tumigil ang epekto ng Tsukihami sa katawan niya. Nagtagumpay sila, at para kay Hanata, iniabot ni Ginko ang core ng Tsukihami, hindi na ito para kay Hiyori. Sa huli, dumalaw si Ginko kay Adashino. Wala siyang naobserbahang mushi. Frustrated siya. Para sa kanya, ordinaryo lang ang lahat. Pero para kay Ginko, may bagong kwento na naman siyang dadalhin kay Tanyo. At ang paglalakbay ni Ginko ay magpapatuloy pa rin. Sa isang brewery, abalang naglilinis ng malalaking balde si Rokusuke, isang lalaking lumaki sa paggawa ng sake. Matapos ang trabaho, pinauwi na siya. Habang naglalakad pa uwi, naalala niya ang dati, noong siya pa ang taga-deliver ng sake sa ibang bayan para sa ama niya. Noon, may kung anong dumidikit sa kanya habang naglalakbay siya. Kapag dinadala niya ang sake, palaging bawas pagdating sa destinasyon. Pero kahit ganoon, ni minsan, hindi siya pinagalitan ng ama niya. Sa halip, sinabi ng ama niya na parang nagustuhan ng mga nilalang ang lasa ng sake nila. Pero may isang partikular na lasa ang hinahanap pa rin ng tatay niya, ang tinatawag niyang golden sake. Isa raw itong lasa na hinding-hindi niya makalimutan. Para sa kanya, ang tunay na sake ay may buhay, may sinasabi. Kailangan mo lang buksan ang pandama mo para marinig ito. Balik sa kasalukuyan, uminom si Rokusuke ng sarili niyang gawa. May kakaibang kislap ang sake, tila may ilaw. Nakakita siya ng mga nagtitipong tao sa gubat. Mushi masters pala ang mga ito. Isa na dito si Ginko, at napansin niya na may dalang inakala niyang cookie si Rokusuke. Nagtataka si Ginko kung baguhan si Rokusuke dahil ngayon lang niya ito nakita. Pero napansin ng iba pang mushishi ang dalang sake ni Rokusuke. Isa sa kanila, may hawak na baso na pamilyar sa kanya, parehong-pareho sa baso ng ama niya. Kapalit ng baso, binigay ni Rokusuke ang parte ng sake na dala niya. Sa kabilang banda, isang grupo ng mushishi na pinangungunahan ni Isaza ang naghahanap ng River of Light, isang rare na phenomenon gawa ng mushi. May ritual silang ginawa gamit ang cookie at isang jar ng golden liquid. Pero may mali, walang nangyari. Sinisi nila si Rokusuke. Ayon sa kanila, hindi cookie ang dala niya, ordinaryong sake lang. Tumakbo siya palayo, litong-lito. Doon siya nasalubong ni Ginko. Ikinwento ni Rokusuke ang lahat. Ilang taon niyang sinubukan at inulit-ulit ang paggawa ng sake, sinusubukang i-recreate ang lasa na hinahanap ng ama niya. Nung nagkasakit ang ama niya, nawala ang lasa ng sake nila.
Kaya sinubukan niyang gumawa ng bago, gamit ang yeast mula sa iba't ibang bulaklak. Hanggang sa isang araw, nagliwanag ang sake na gawa niya. Tinanong ni Ginko kung may nararamdaman siyang kakaiba tuwing umiinom siya nito. Sabi ni Rokusuke, wala naman, maliban sa ilang hallucination. Minsan, nakakakita siya ng parang buhok na kulay dark red. Ipinaliwanag ni Ginko na mushi pala iyon, ang shoujo no hige, o drinker's beard mushi. Isa itong klase ng mushi na ginagamit sa mga ritual ng mushi masters. Ang mga nilalang na ito ang nagdadala ng totoong cookie. At kung na-attract sila sa sake ni Rokusuke, ibig sabihin, napakahusay ng gawa niya. Pero may kondisyon si Ginko. Hindi niya isusuko si Rokusuke basta't hindi niya ipamamahagi ang sake. Dahil ang yeast na gamit niya ay mula sa Soimitsuto, isang uri ng nectar sucker mushi. May epekto ito sa mga umiinom, at maaaring delikado kung gamitin ng basta-basta. Ipinaliwanag ni Ginko na ang tunay na cookie ay essence of life. Isang panlunas para sa mga taong naapektuhan ng mushi. Kaya ganoon na lang ang halaga nito. Bago matapos ang gabi, binanggit ni Ginko na baka may gamit pa ang sake ni Rokusuke sa ibang mushi master, bilang research o tulong sa rituals. Kinabukasan, bumalik si Rokusuke sa brewery. Pero huli na, nakainom ang mga tao ng sake niya at nagkaroon ng hallucinations. Nagalit sila. Nagdesisyon silang huwag na itong ibenta. Pero hindi nila itinapon. Inimbak lang nila ito, dahil may iilang bumabalik pa rin para bumili nito. Mga mushi masters. Ipinakita ni Rokusuke sa ama niya ang cup na nakuha niya mula sa Mushishi. Kumpirmado, na-encounter na rin pala ng ama niya ang mga Mushishi noon. Si Rokusuke, hindi pa rin tumitigil sa pangarap niya. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng sake. At sa mga pagkakataong umiinom siya nito, nakikita niya ang mga mushi, parang mga nilalang na nagbibigay lakas, inspirasyon, at direksyon sa kanya. Umuulan habang tahimik na naglalakad si Ginko sa dalampasigan. Sa gitna ng ambon at alon, may narinig siyang kakaibang huni, tila ibon. Pero wala naman sa himpapawid. Doon niya napansin, sa buhangin pala nanggagaling ang tunog, mula sa isang shell. At sa loob nito, may mushi. Maya-maya, ipinakita si Mina, isang batang babae na naghahanap ng shell sa tabing dagat. Habang nangangalap siya, naalala niya ang isang memorya. Noong mas bata pa siya, may batang babae siyang nakilala sa dalampasigan. Nilagay nito ang isang shell sa tenga ni Mina, at doon niya unang narinig ang dagat mula sa loob. Isang simpleng gesture, pero malalim ang iniwang marka. Sa kasalukuyan, nakatira si Mina kasama ang ama niya sa isang bahay sa bangin o cliffside. Inutusan siya nitong ibenta ang mga shell kapalit ng bigas. May isa pang bilin, iwasan niyang makipag-usap sa mga tao sa dalampasigan. Sa isang iglap, dumating si Ginko sa lugar nila. Kinausap niya ang ama ni Mina, si Sakichi, para bigyan ng babala ang mga tao sa nayon. Ayon kay Ginko, may paparating na sakuna. Pero malamig ang tugon ng matanda, ang pamilya lang daw niya ang pinoprotektahan niya. Habang pauwi si Mina dala ang bigas, saglit siyang bumaba sa dagat at pinulot ang isang shell. Nilagay niya ito sa tenga niya. Pero imbes na dagat ang marinig, ibon ang narinig niya. Ilang sandali lang, nawalan siya ng malay. Nakita siya ng mga batang kilala niya, kasama ang matagal na niyang kaibigan. Pero nang kausapin siya, hindi siya makasagot. Nawalan siya ng boses. Dinala siya ni Sakichi pauwi. Nasalubong nila si Ginko, na agad tinukoy ang sanhi, isang klase ng mushi sa loob ng shell na tinatawag na Yadokari Dori, o warbling shell mushi. Madalas sila sa ilalim ng dagat pero lumalabas tuwing sakuna para magtago sa mga shell. Ang tunog nilang parang ibon ay tawag nila sa pamilya nila. Kapag inilapit ng tao ang shell sa tenga niya, nawawala ang kakayahan nitong magsalita. Pero sabi ni Ginko, basta makakarinig siya ng boses ng ibang tao, babalik din ito. Sa halip na unawain si Mina, sinisi pa siya ng ama niya. Samantala, patuloy si Ginko sa pagbibigay ng babala sa mga taga-nayon. Pero hindi siya pinakinggan ng chief fisherman. Aniya, sanay na sila sa dagat. Lagi silang handa, may lalim ang pagtanggi ng chief. Ayon sa mga kwento, 10 taon na ang nakalipas, isang babaeng diver na kasamahan nila ang kinain ng pating. Asawa ito ni Sakichi. Pero ang sinagip ng chief noon ay ang sarili niyang asawa. Hindi na nakuha ang katawan ng babae. Mula noon, lumayo si Sakichi at piniling manirahan sa bangin. Habang tumatagal, dumarami ang mushi.
Si Mina pala ang sumusunod sa yapak ng ina niya, isa ring diver. Siya ang nagdadala ng shell na binibenta nila. Isang araw, nakakita siyang isang bagay. Tinago ito ng mag-ama. At reinforced si Sakichi kay Mina ang isang bagay, na wala ng ibang tao ang tutulong sa'yo kung di ang sarili mo lamang. Saka dumating ang chief. Inaanyayahan silang bumalik sa nayon dahil may darating na sakuna. Sinabi niyang panahon na para patawarin ni Sakichi ang sarili niya. Ngunit tumanggi ang tatay ni Mina, matigas pa rin ito at gusto mag-isolate sa nayon sa dalampasigan. Noong panahon na namatay ang asawa ni Sakichi, humingi ng tawad ang chief sa kanya. Ngunit si Sakichi, sinabi niya na dapat andoon siya noong nangyari ang insidente at na-realize niya na dapat hindi siya dapat umasa sa ibang tao para sa kaligtasan nila. Nang gabing iyon, tumigil ang mga mushi sa pag-awit. Alam na ni Ginko ang ibig sabihin, paparating na ang sakuna. Sinabi ito ni Ginko sa chief at pinangunahan ng chief ang paglikas. Umakyat ang mga tao sa bangin. Mula roon, nakita nila ang nangyari, nagkaroon ng red tide. Namatay ang mga isda, pati ang mga alaga nila sa fish farm. Napayuko ang chief, tila nawalan na ng pag-asa. Pero doon din, nagkaroon ng pagbubukas ng puso si Sakichi. Sa umaga, sinabi ni Ginko na para bumalik ang boses ni Mina, dapat siyang makarinig ng mas maraming taong nagsasalita. Nagdesisyon ang mag-ama na bumaba ulit sa nayon. Binigyan nila ang chief ng isang perlas. Nakuha nila noong sumisid si Mina. Sapat ito para makabangon ulit ang nayon. Pero kapalit noon, gusto nilang manirahan muli kasama ng lahat. Ilang panahon ang lumipas. Walang namatay sa sakuna. Unti-unting lumabas ang mga mushi mula sa shell. At si Mina, muling nakapagsalita. Sa gitna ng malawak na nyebe, may magkapatid na naglalakad. Tinanong ng nakababatang kapatid kung anong mangyayari sa lawa kapag nagyelo ito. Walang kasiguraduhan ang sagot, pero sa simpleng palitan nila ng tanong at sagot, ramdam ang koneksyon nila sa isa't isa. Bago lumalim ang gabi, si Ginko ay naghahanap ng matutuluyan. Nadaanan niya ang isang bahay na halos natabunan na ng nyebe, mula lupa hanggang bubong. Nakahanap siya ng inn at tinanggap siya ng isang matandang babae. Normal lang daw sa kanila ang ganitong kabigat na snow tuwing winter season. Pinuntahan siya ni Tae, isa sa mga tauhan ng inn, para sabihing handa na ang pampaligo. Napansin ni Tae na nakatitig si Ginko sa mga snowflake. Sabi ni Ginko, hindi lahat ng snow ay basta-basta lang, ang ilan sa mga ito, ay mushi. Una narito ang Yuki Narashi, mushi na sumusunod sa mga yapak ng hayop, na minsan ay problema para sa mga hunters. Meron din ang Yuki Dango, o Snow Roly-Poly Mushi, isang mushi na umiikot hanggang sa maging malaki, pwedeng makasakit kapag bumangga sa tao. At ang pinakadelikado, ang Tokoyuki, isang klase ng mushi na bumabalot sa katawan ng tao o hayop, kinukuha ang init nila, ngunit walang risk ng pagkamatay sa tao. Sinabi ni Tae na may kaibigan siyang si Toki, na sa kanyang paningin, tila sinumpa ng snow. Nang mawala ang kapatid nito sa lawa, doon din nagsimulang sundan siya ng walang patid na pag-ulan ng nyebe na nakatutok lang sa kanya. Kumatok si Tae sa bahay ni Toki. Bumungad ang kaibigan niya, maputla at halos walang nararamdaman na init sa katawan. Hindi raw niya kayang painitan ang bahay nila. Kapag sinusubukan nilang painitan ito, parang nasusunog ang balat niya. Nagsimula raw ito nung akala niya ay si Sachi, ang kapatid niya, ang kumatok isang gabi. Pagbukas niya ng pinto, parang dumaan ang snow sa katawan niya. Simula noon, hindi na siya tinantana ng lamig. Sinubukan ni Ginko alamin kung gaano kababa ang body temperature ni Toki. Pagkahawak pa lang niya, nasaktan si Toki. Hindi lang ito psychological, may mushi na kumakapit sa katawan niya. Ang problema, hindi ito agad matatanggal kung hindi niya mararamdaman muli ang init. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Toki na ayos lang siya. Naglakad siya papuntang lawa, napansin niya, kahit tumama sa tubig ang snow na sinusundan niya, hindi ito natutunaw. Habang nasa tabi ng lawa, naalala ni Toki ang trahedya. Nung nangyari ang trahedya, akala nila nagyelo na ang buong lawa. Tumakbo si Sachi sa ibabaw nito, pero bigla itong nabasag. Nahulog siya. Sinubukan siya sa gipin ni Toki, pero wala na siyang nagawa. Simula noon, sinundan na siya ng lamig at guilt. Matapos, bumangga sa ice ang bangka ni Sachi at siya naman ang nahulog sa lawa. Kinabukasan, hindi na siya mahanap. Napansin ni Tae, may iisang bahagi lang ng lawa ang may patuloy na pagbagsak ng snow, tanda ng presensya ni Toki. Hanggang sa natabunan siya at nawala.
Lumipas ang isang gabi, at nagyelo ng buo ang lawa. Napansin ni Ginko na ang yelo sa lawa ay sobrang tigas, na pwedeng mag-crack ito. At dahil matigas ang yelo, nakabalik si Toki, ligtas. Hindi siya nalunod. Parang natulog lang daw siya sa ilalim. Pero hindi siya mapakali. Baka raw buhay pa si Sachi sa ilalim, kaya gusto niyang basagin ang yelo, bumalik sa ilalim, at hanapin ang kapatid niya. Sinubukan siyang pigilan ni Tae. Sabi niya, wala na si Sachi. Namatay ito noon pa. At kahit pilit niya itong isalba, siya mismo ang nakaramdam kung paano unti-unting nawala ang init ng katawan ng kapatid niya habang hawak niya ito. Tumapak si Tae sa yelo para lapitan si Toki, pero nadulas siya at nahulog sa lawa. Agad siyang sinagip ni Toki. Kahit pa nasusunog ang balat ni Toki mula sa init ni Tae, hindi siya tumigil. Sa pagbuhat niya kay Tae sa likod niya, unti-unting naramdaman ni Toki ang init. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang paghinga niya. Nakita sila ni Ginko at nailigtas sila. Nang makarecover, nalaman nilang may frostbite si Tae, pero hindi malala. Si Toki naman, nawalan ng ilang daliri sa kamay at paa. Pero ligtas siya. Ang init mula sa katawan ni Tae ang nagtaboy sa mga mushi. Sa huli, dumalaw sila sa puntod ni Sachi. Walang mahaba o matalanhagang pananalita. Si Toki ay patuloy na nabubuhay, dala-dala ang lungkot, pero hindi na hinahayaang lamunin siya ng lamig. Sa loob ng kagubatan, habang naglalakad si Ginko, naamoy niya ang isang kakaibang halimuyak, parang matamis na fruit wine, pero may kaunting asim sa huli. Pinagmasdan niya ang paligid hanggang sa may napansin siyang isang figure, isang taong nakatitig lang sa kanya. Nanigas siya saglit, hanggang sa nawala ang figure at doon lang siya nakagalaw muli. Sa malapit na nayon, naghanap si Ginko ng makakain. Napadaan siya sa isang batang nagbebenta ng karne, si Usuke. Pero tila iniiwasan ito ng ibang tindero. Mabaho raw ang tinda niya. Lumapit si Ginko, tinanong kung may fresh meat pa siya. Tumango ang bata at inaya siya sa bahay nila. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng nabubulok na hayop. Nandoon din ang kuya ng bata, si Tatsu. Tinukoy ni Ginko na pareho ang amoy sa gubat at sa bahay nila. Tinanong niya si Tatsu kung kagabi siya ng huli, at kung bakit parang hindi fresh ang karne. Sabi ni Tatsu, hindi nila naamoy ang sinasabing baho. Para sa kanila, normal lang. Para patunayan na sariwa ang huli niya, nagyayang manghuli si Tatsu. Sinundan siya ni Ginko sa gubat. Nakita nila ang isang deer. Tahimik lang ito kahit lumalapit si Tatsu, parang paralyzed dito. Itinaas niya ang kamay niya, handa na para patayin ang hayop, pero pinigilan siya ni Ginko. Ito raw ang dahilan kung bakit naamoy ng iba ang pagkabulok ng karne nila. May marka sa palad ni Tatsu, parang hugis mata. Ipinaliwanag ni Ginko na ito ay tinatawag na Fuki, ang Sake of Decay. Isang klase ng mushi na kabaligtaran ng Kuki na essence of life. Hindi ito sentient, pero kapag napunta sa dugo ng tao, nagkakaroon ito ng sariling kamalayan. Naglalabas ito ng amoy na nakakabighani sa hayop, hanggang sa mawala ang instinct ng mga ito na umiwas sa panganib. Naalala ni Tatsu ang mga kamag-anak nilang biglaang namatay. Ngayon, natatakot siya para sa kapatid niya, si Usuke. Sinabi ni Ginko na may lunas, ang Kuki. Mapapatay nito ang Fuki sa katawan nila. Pero hindi lang si Usuke ang kailangang uminom, pati si Tatsu. Sa una, ayaw pa ni Tatsu. Pero nang tanungin siya kung paano namatay ang ama nila, natahimik siya. At doon siya napa-oo. Umalis si Ginko para kumuha ng Kuki. Bago siya umalis, binalaan niya si Tatsu, sa gubat, hindi siya ang predator. Huwag siyang kampante. Lumipas ang ilang araw. Nang bumalik si Ginko dala ang Kuki, wala si Tatsu. Si Usuke lang ang nadatnan niya. Dinala niya ito sa bundok. At doon, nakita nila ang lugar na puno ng mga bangkay ng hayop, patay pero hindi kinain. Kinuwento ni Usuke ang tungkol sa ama nila. Sinabi ni Usuke na simula nang namatay ang tatay nila, naging ganon na si Tatsu. Pero ang tatay nila dati, ay kaparehas ni Tatsu ngayon, pumapatay ng hayop kahit hindi nila kailangan. Noong nabubuhay pa tatay nila, nangako si Tatsu kay Usuke na kung sakali, tatakbuhan nila ang tatay nila katulad ng nanay nila. Ngunit isang gabi, parang tila nagiging invisible ang tatay nila. Nawala din ang anino nito, hanggang sa tuluyan itong nawala. Pero ngayon, tila si Tatsu na mismo ang unti-unting nagiging katulad ng dating kinatakutan nila. Sa gubat, naamoy ulit ni Ginko ang Fuki. Hinarap nila si Tatsu.
May dala na si Ginko na cookie, pero ayaw ni Tatsu na inumin ito kung hindi ibigay ni Ginko si Usuke. Halatang nasa ilalim siya ng impluwensya ng Fuki. Pinigilan siya ni Usuke. Sinabi niyang wala na ang tatay nila, at hindi niya kailangan matakot. Biglang natauhan si Tatsu at tumakbo palayo. Habang nagtatago, binaril si Tatsu ng isang hunter. Tumama sa braso niyang may marka ng Fuki. Ngayon, hindi na niya ito maitataas. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na takot. Kinabukasan, natagpuan nila si Tatsu. Lumabas siya kung saan siya nagtago pero may mga ibon na nakaabang. Inatake siya ng mga ito. Sinabi ni Ginko na ang dugo sa braso niya, na puno ng Fuki, ay attracted ang mga ibon dito na parang pagkain para sa kanila. Matapos ang lahat, unti-unting bumuti ang lagay ng magkapatid. Si Usuke, tumigil sa pag-ubo ng dugo. Si Tatsu, wala na ang marka, at wala na ang Fuki sa katawan niya. Isang dalaga, si Masumi, ang inayos ang sarili at tumingin sa tubig ng isang pond. Sa unang tingin, parang simpleng pagtingin lang sa refleksyon. Pero sa ilalim ng katahimikan, may nilalang na nagmamasid. Pagdating niya sa bahay, nagtaka ang nanay niya kung bakit basa ang paligid. May kakaiba, walang ulan, pero may tubig. Sa parehong oras, si Ginko, napahinto sa tahimik na gubat. May naririnig siyang tubig, kahit wala naman dapat. Doon niya nakita si Masumi, tila may aninong hindi sa kanya. Sinundan niya ito, hanggang sa makarating sa bahay nila. Nakausap ni Ginko ang mga magulang. Sabi nila, matamlay si Masumi nitong mga araw, mas madalas mag-isa, at parang nawawala ang sigla. May kasaysayan naman siya ng lungkot, pero ngayon, may halong takot. Hindi ito ordinaryong depresyon. Nagpa siya si Ginko na subukan ng isang bagay. Kumuha sila ng planggana ng tubig. Pinatayo si Masumi at pinatingin sa tubig. Pero wala siyang nakitang refleksyon. Doon sinabi ni Ginko ang hinala niya, may isang uri ng mushi na tinatawag na Mizukagami, o water mirror mushi. Nakatira ito sa mga pond. Kapag may nilalang na tumingin sa tubig na tinirhan nito, gagayahin niya ang anyo nito. Susundan ang taong iyon, unti-unting kukunin ang lakas, at sa huli, papalitan ang buong katawan. Tila ninanakaw ang mismong pagkatao. May paraan para pigilan ito, ang makita ng mushi ang sarili nitong refleksyon, mawawala ang kapangyarihan nito. Kaya tinanong ng ama ni Masumi kung nasaan ang hand mirror niya. Ngunit ayaw niya itong ipahawak. Siya raw mismo ang gagamit nito. Mahalaga raw iyon sa kanya. Naalala ni Masumi ang kasintahan niya noon. Ginagamit nila ang reflection ng ilaw na tumatama sa hand mirror bilang signal ng pagkikita. Hinahayaan niyang marumi ito, dahil ang boyfriend niya ang laging naglilinis. Noon, balak ng lalaki na magtrabaho sa malayong lugar. Gusto siyang samahan ni Masumi bilang asawa. Pero hindi siya pinili. Sabi ng lalaki, hindi pa siya handa, at si Masumi, masyado raw boyish para pakasalan. Doon nagsimulang bumagsak ang loob ni Masumi. Feeling niya, wala na siyang halaga. Naglakad siya sa gubat, hindi alam na sinusundan siya ng tubig. Sa dami ng tao sa mundo, siya pa ang napili ng mushi. Ang isang tao na halos handa ng maglaho. Sinundan siya ni Ginko. Sabi niya, linisin na ang salamin. Hindi niya dapat sayangin ang buhay niya. Doon bumigay si Masumi. Kinuwento niya ang sakit, ang pag-asa na hindi natupad, ang rejection. Pero sagot ni Ginko, mas masakit ang mawala ng tuluyan. Mas malala ang kalungkutan na walang takas, kung tuluyan siyang palitan ng mushi. Kinagabihan, nilinis ni Masumi ang hand mirror. Tahimik ang gabi, malungkot, pero may kaunting lakas sa bawat pagpunas. Kinaumagahan, lalong humina ang pulse niya. Nakita niya ang signal na ginagamit nila ng dati niyang kasintahan. Bigla niyang sinabing pupunta siya sa banyo, pero ang totoo, babalikan niya ang lumang tagpuan nila ng kasintahan niya. Pagdating niya sa lugar, walang kasintahan ang naghihintay. Isang simpleng bagay lang ang nagre-reflect ng araw. Doon siya tuluyang bumagsak. Nahimatay si Masumi at nahulog ang salamin. Ang mushi, nasa likod na niya. Handa nang kunin ang katawan. Gumagapang si Masumi, pilit kinukuha ang salamin. Pero bago siya tuluyang mawala, may nangyaring hindi inaasahan. Naluso ang mushi. Bumalik si Masumi sa bahay nila. Mahina pa rin, pero gising. Sabi niya, okay na siya. Doon napansin ni Ginko, na kahit hindi direktang nakita ng mushi ang sarili nito sa salamin, nakita ito sa mata ni Masumi mismo.
Sapat na para mawala ang impluwensya. Habang tinitingnan ni Masumi si Ginko, napangiti siya. Gwapo pala ito. Isang simpleng biro, pero isang senyales, bumalik na ang dating siya. Sa huli, pinuntahan ni Ginko ang pond kung saan nagsimula ang lahat. Lumitaw ang mushi. Sabi niya, sundan siya. Dadalhin niya ito sa mas malalim, mas ligtas na bahagi ng bundok. May batang lalaking laging nakatingin sa garden lodge sa likod ng lumang bahay nila. Tahimik lang ang lugar, at sa loob nito nakatira ang isang babaeng parang palaging hiwalay sa mundo. Hindi siya lumalabas, hindi rin siya nagsasalita. Pero may presensyang hindi mo maipaliwanag, parang ang paligid ay laging nasa kalagitnaan ng tagsibol. Maya-maya, may dumating, si Ginko. Naghahanap siya ng cherry blossom tree na sikat daw sa lugar. May nadaanan siyang babae sa daan, hindi taga roon, papunta rin sa doktor para magpagawa ng gamot ng kanyang ina. Tinuro nito ang direksyon papunta sa doktor, at binanggit na malapit ito sa isang cherry blossom tree. Pero pagdating nila, may kakaiba. Ang punong hinahanap ni Ginko, matanda na, wala ni isang bulaklak, tumuloy sa bahay ng doktor ang babae, habang si Ginko ay inobserbahan ang puno. Sa tabi ng puno, may nakita siyang babae. Tahimik, maganda, pero may kakaibang lamig sa presensya nito. Nagtaka si Ginko at nilapitan niya. Di ito kumikibo, hindi rin tumitingin. Dumating ang doktor at pinakilala siya, Saho ang pangalan. Ayon sa doktor, halos wala nang pandama si Saho, hindi siya nakakakita, nakakarinig, ni nakakaramdam ng sakit o lamig. Napansin ni Ginko na may mushi sa puno, isang kodama, isang uri ng mushi na nabubuhay sa mga punong sobrang tagal ng buhay. Kapag naglabas ito ng parang foam, at nainom ito ng tao, pwedeng magdulot ng pagbabago sa katawan. Minsan, nakakapagpabagal ng pagtanda. Minsan, tinatanggal ang pandama. Kinuwento ng doktor, si Masaki, na hindi sila totoong doktor. Pamilya silang hardinero na natutong gumawa ng lunas gamit ang halaman, at gamit ang kodama. Ayon kay Masaki, kapag tama ang dami ng foam, pwedeng bumalik ang pandama ng isang tao. Pero si Saho, parang hindi na kailanman bumalik sa dati. Pagdating ng gabi, nahuli ni Ginko si Masaki na kinokolekta ang kodama. Gamit ito para sa mga painkiller na pinapainom niya sa mga pasyente. Itinanggi niyang si Saho ang unang naeksperimentuhan. Pero inamin niya, maraming henerasyon na ng pamilya niya ang nag-aaral ng kodama. May kwento na pinasa-pasa sa pamilya niya galing sa great-grandfather niya, si Mansaki. 80 years ago, may nakitang sanggol ang lolo niya sa loob ng puno, mayroon itong pink foam sa bibig, tila sinipsip ang foam. Dahil di makapag-produce ng gatas ang lola niya, iyon lang din ang pinakain nila dito, at dahil din sa tila yung foam lang ang gusto niyang kainin. Isang dekada na ang nakalipas ngunit mukha pa ring infant ang bata na binigyan nila na pangalan na Saho. After 30 years, namatay na ang great-grandfather ni Masaki. Ngunit mukha pa rin itong bata. Sa panahong iyon, halos wala na siyang 5 senses. At tuwing may sakit si Saho, halos di rin tumutubo ang puno. Ang huling habilin ng tatay ni Masaki ay alagaan si Saho. Tila ba si Saho ang espiritu ng puno? Napagtanto ni Ginko na tila ba nagbibigay ng longevity at kagandahan ng kodama sa maka-ingest nito. Tinanong ni Masaki kung magagamot ba si Saho. Sinabi ni Ginko na may paraan ngunit baka hindi makasurvive si Saho. Dinala ni Masaki si Ginko sa lahat ng research findings nila tungkol sa kodama. Matapos, narinig niyang umuubo si Saho, na may kasamang dugo. Habang nagbabasa si Ginko ng findings ng pamilya ni Masaki, napansin niya na sobrang luma ng papel na sinulat ng great-grandfather ni Masaki. At tila ba hindi tama iyon. May 4 na sunod-sunod na generation sa pamilya nila ang nakakakita ng mushi, na sobrang rare mangyari. Dinala ni Masaki ang babae, sa tabi ni Saho. Pinatulog niya ito gamit ang tsaa. Sinabi niya gagawin niyang mabilis at painless ang gagawin niya salamat sa painkiller na gawa niya. Si Saho naman ay biglang nagising. Si Masaki, hahatawin na ng aksang babae nang biglang dumating si Ginko at pinigilan ito. At doon, nagsimulang lumitaw ang buong katotohanan. Ginagawa ni Masaki ang grafting pero instead na sa halaman, sa tao. Si Masaki ay may kakaibang peklat sa leeg. At tila ba iba ang kulay ng ulo nito sa katawan niya. Tuwing nanghihina si Saho, pinuputol niya ang ulo nito sa leeg at nililipat sa ibang katawan, para lang manatili siyang buhay, at para manatiling maganda. Dagdag ni Ginko, hindi lang 80 years old si Saho,
kundi mahigit 300 taon na, madaming generation na nilang ginagawa ito. Biglang nagsalita si Saho. Sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ni Mansako, ang unang nag-alaga sa kanya. Sinabi ni Ginko na may mali ba sa kanila at kaya nila ito gawin. Sinabi ni Masaki na baka nga may mali sa kanila dahil for 300 years, minahal nila ang isang babae na nabubuhay na parang halaman. Sinipa ni Ginko ang lampara para makatakas at kinuha ang babae. Nasunog ang bahay ni Masaki ngunit nakaligtas ito kasama si Saho. Ang apoy umabot hanggang sa puno. Nang biglang sumibol ito ulit, hindi ng halaman kundi ang kodama. Si Saho ay unti-unting tumanda at naagnas. Kasabay nito, ang pagkasunog ng puno. Malabo ang boses, pero malinaw ang sakit. Sumigaw si Masaki. Nagliyab ang paligid. Pagdating ng umaga, hindi nasunog hanggang ugat ang puno. Si Masaki at Saho ay hindi na ulit nakita pa. Ngunit matapos ng ilang panahon, sumibol ulit ang cherry blossoms. Sa gitna ng malupit na tagtuyot, ang tanong ng mga magsasaka ay isa lang, kailan uulan? Lupa ay bitak-bitak, mga mata nila'y pagod na sa paghihintay. Dumating ang isang babae at nagsalita. Ang pangalan niya, Teru. Sabi niya, darating ang ulan sa loob ng 2 araw. At nangyari nga, bumuhos ang ulan, walang ulap. Ang tubig tila himala, natuwa ang mga tao, napuno ang mga vessel, at inalala ang pangalan ng babaeng tila may kakayahang hulaan ang panahon. Dumating si Ginko sa isang baryo na kasalukuyang niluluto ng init. Nakita niya si Teru at nagtanong kung saan pwede siyang humingi ng tubig. At nang dumaan si Teru kay Ginko, naamoy ni Ginko na amoy tubig ulan si Teru. Nagpakilala si Ginko sa nayon na naghahanap siya ng tubig, nakausap niya si Yasu. Inalok siya ng pahinga, at sinabi ng mga taga roon na kampante silang uulan ulit. Dahil kahit kailan, hindi pa nagkakamali ang mga predictions ni Teru sa pag-ulan. Habang naghuhukay ng bagong balon si Yasu, kinausap siya ni Teru. Tinanong ni Yasu kung aalis ito kapag bumuhos na naman ang ulan. Sagot ni Teru, hindi raw siya pwedeng manatili sa iisang lugar. Wala raw siyang lugar sa mundo. Sa kabilang banda, piniling manatili ni Ginko. Gusto niyang masaksihan kung anong klaseng ulan ba ang dumarating tuwing sinasabi ni Teru na paparating na ito. Pero malinaw kay Teru ang papel niya, hindi siya tagapaglikha ng ulan, kundi tagapaghatid lang ng balita. Kinagabihan, naalala ni Teru ang mapait na nakaraan niya. Tagtuyot din noon. Si Teru at ang kapatid niya ay naglalaro, at nakita ni Teru ang isang mirage na mukhang lawa sa malayo. Pero sinubukan pa rin nila ito puntahan. Pagdating doon, nawala ang mirage ng parang alikabok, matapos ng ilang araw. At bumuhos na ang ulan. Lumuha ang langit, pero may kapalit. Ilang araw nang hindi tumitigil ang ulan hanggang sa nagkasakit na ang ibang mga tao. Isa-isang nilalagnat, pinapawisan ng malamig. Hanggang ang kapatid ni Teru, si Raiyo, ang hindi na nagising. Ngunit kahit malungkot, walang lakas si Teru para umiyak. Namatay rin ang tatay ni Teru sa panahong iyon at pansamantala siyang nakituloy sa kapatid ng nanay niya. Nais niyang manatili, pero unti-unti na siyang kinakatakutan. Ulan daw ang dala niya saan man siya magpunta. May mga bulong na ang pinanggalingan niyang baryo, nasira rin sa walang patid na ulan na dala daw niya. Bumalik siya sa village niya, ngunit biglang umulan. Nagpaalaala ng mga masasakit na bagay. Balik sa kasalukuyan, hindi pa rin niya naiintindihan bakit nangyari ito sa kanya. At hanggang ngayon, tingin niya, dapat niyang bumalik sa village niya. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin umuulan. Napansin ito ng mga tao at ni Yasu. Napagod na ang lahat sa paghihintay. At si Yasu ay tuloy din sa paghuhukay ng well. Tinuligsa si Teru. Sinugod siya ng mga tao, desperado na muling bumuhos ang ulan. At habang ginugulo siya, biglang bumagsak si Yasu sa pagod at init. Wala nang natitirang tubig para sa kanya. Nalungkot si Teru, tumingala sa langit, nananawagan. Walang sagot. Sinabi niyang malapit na ang ulan, pero hindi na niya alam kung totoo pa ito. Tila nawalan na siya ng pag-asa, at saka dumating ang ulan. Nagtagpo si Ginko at Teru, at napansin ni Ginko na hindi nagpapawis si Teru. Hindi rin siya makaiyak. Kinumpirma ito ni Teru, totoo. Hindi niya kayang umiyak, kahit gusto niya. Tinanong ni Ginko kung may nahuli ba siyang hindi dapat. Parang may naalala si Teru. Isang mirage na dati lang niyang pinagmamasdan, noong naabot niya ito, bigla din itong nawala.
Paliwanag ni Ginko, isa itong mushi. Ang pangalan ng mushi ay Amerfuroshi, o Rainmaker Mushi. Hindi sila talaga ulan, kundi parang manipis na patak ng tubig na lumulutang sa hangin. Kapag tuyo ang paligid, bumababa sila sa lupa. Sa mata, parang ilusyon o mirage. Pero sa katawan ni Teru, sila kumapit. Hinigop ng mushi ang moisture sa kanya. Kaya saan man siya pumunta, sumusunod ang ulan. Pero kapalit nito, hindi na siya makapagpawis, makaiyak, o makaramdam ng ganap na ginhawa. Nagmakaawa si Teru na gusto niyang mawala ang mushi sa kanya. Ngunit wala pang lunas dito. Kailangan lang hintayin na matapos ang natural na buhay ng mushi. Hindi alam ni Ginko kung kailan. Pero habang lumilipas ang panahon, maaaring humihina na ang mga ito. Siguro kaya mas nagiging mahina ang prediction niya ng ulan. Sinabi ni Teru na marami na siyang napatay sa ulan. At ngayong araw, muntik na naman. Hindi niya ito kasalanan, sabi ni Ginko. Hindi rin ng mushi. Isa lang itong malupit na biro ng kapalaran. Kailangan niya lang makipag-coexist sa mushi hanggang mawala ito sa katawan niya. Sa pag-alis ni Teru, humabol si Yasuo at nagpasalamat. Utang niya ang buhay niya sa kanya. Nakiusap siyang bumalik balang araw. Pero sagot ni Teru, babalik lang siya kapag natapos na ang ulan. Kapag kaya na niyang umiyak ulit. Sa ngayon, magpapalutang-lutang muna siya, kasama ng ulan. Sa dagat, isang barko ang hindi gumagalaw, halos walang hangin, walang choice ang mga manlalayag kung hindi ang magsagwan. Sumipol ang isa sa kanila, at napansin ng iba ang isang tunog, parang ibong sumisipol sa hangin. Hindi nila alam kung saan nanggagaling. May tensyon sa paligid, pero sabay ng pagtaas ng hangin, gumaan ang atmosphere. Tila may hindi nakikitang presensya na dumaan. Sa deck, may lalaking sumisipol, mahinahon at may rhythm. Pinagmamasdan siya ni Ginko. Kasama siya sa barko, pero mukhang hindi regular na pasahero. Akala ng crew ay stowaway siya. Paliwanag niya, nakipagpalit siya ng gamot sa captain para makasakay. Gamit ni Ginko ang isang bato na nakaka-attract ng mushi. Tinanong ni Ginko kung may gamit din siya nito, ngunit wala, tanging pagsipol lang ang ginagawa niya. Habang nakaupo sila, ipinakita ng lalaki, si Ibuki, ang kakayahan niyang kontrolin ang direksyon ng hangin gamit lang ang sipol. Sinabi ni Ginko na sa sipol niya na-attract ang mga mushi. Tinawag ni Ginko ang mga nilalang na iyon na Toray Kaze, mga windbird mushi. Walang nakikita ang iba, pero ramdam ang epekto. Kaya ni Ibuki patigilin o palakasin ang ihip ng hangin. Likas niyang natutunan ang pagsipol. Wala siyang guro. Natural lang ito sa kanya. Pero nagbago ang tono ni Ginko. Binigyan niya ng paalala si Ibuki na huwag siyang sisipol sa gabi. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, pero seryoso siya. Tahimik si Ibuki. Hindi siya sumagot, pero may halong pagdududa ang tingin niya. Pagdating nila sa daungan, nakita ni Ibuki ang isang mamahaling regalo sa tindahan. Matagal niya itong tinitingnan, parang para sa isang mahalagang tao sa buhay niya. Kahit ganoon, nabili niya ito. Kinausap siya ng isang opisyal ng barko. Gusto siyang gawing full-time sailor. Tuwang-tuwa si Ibuki. Malapit na raw silang dumaan sa lugar na malapit sa bayan nila. Plano niyang sorpresahin ang pamilya niya. May dalang regalo. May plano siyang patunayan ang sarili. Pagdating ng gabi, tahimik, nakaupo si Ibuki sa deck. Napasipol siya, mahina lang. Walang nangyari. Pero pagkalipas ng ilang oras, may mga mushi na sumusunod sa barko nila at lumulubog ang barko. May mga butas at pumapasok ang tubig at mushi na siya lang ang nakakakita. Nagkakagulo ang crew. Walang paliwanag kung paano nangyari. Sa huli, kinailangang iwan ang barko. Nakaligtas si Ibuki. Pag-uwi sa bayan, dala ni Ibuki ang regalo. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Imbes na matuwa, nalungkot ang kanyang ina. Wala raw silang makain. Dapat ibenta na lang niya ang regalo. Habang nasa bahay, napansin niyang unti-unting nasisira ang mga gamit. May lutuan na nagkaroon ng butas, may palayok na nabasag ng kusa. Parang may bumubutas sa lahat ng gamit nila. Sa mga butas na ito, may mga pumapasok na mushi. Samantala, bumisita si Ginko kay Ada Shino. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na kakaiba, gamit na antik, at mga kalakal mula sa baybayin. May biglang dumating, isang lalaki, humihingi ng tulong. May sakit ang asawa niya. Nagsisimula raw mang itim ang balat at lumalamig ang katawan.
Pagpasok ni Ginko, punong-puno ng butas at mushi ang bahay. Tinanong ni Ginko kung sailor ang anak nila, oo daw, at may dala daw itong regalo nang makauwi sa kanila. Pagkakita ni Ginko, agad siyang nagbigay ng diagnosis, Yobiko. Mushi na tumitira sa mga bato malapit sa dagat. Gumagawa sila ng butas, at kapag sumipol ang hangin sa mga butas na iyon, naglalabas sila ng lason. Masama para sa katawan ng tao. Sinabi ng lalaki, nagsimula lang lahat nang bumalik si Ibuki. Matapos mag-crash ng barko na sinasakyan nito, gumamit si Ginko ng stone whistle para palayasin ang mga mushi. Inutusan niya ang pamilya na takpan ang mga butas ng lupa habang nilalabas niya ang Yobiko. Gumaling ang asawa, pero tahimik pa rin si Ibuki. Hindi siya nakatingin sa kanila. Naglakad sila sa labas, hinarap ni Ginko si Ibuki. Hindi galit si Ginko, pero diretso. Alam niyang ginamit ni Ibuki ang sipol sa gabi. Binalaan siyang muli, pero may mas mabigat na isyo, bumalik ang mga Yobiko. Bumalik din si Ginko sa bahay. Sinadya ni Ibuki ang lahat. Gusto niyang gantihan ang ina niya. Galit siya. Hindi raw siya tinrato bilang tunay na anak. Sa galit, ginamit niya ang whistle para sirain ang bahay nila mismo. Sabi ni Ginko, may ibang mashishi noon na gumamit ng whistle sa maling paraan. Ginamit nila ang kakayahan sa pansariling layunin. At sa huli, lahat sila bumagsak. Pero hindi pa huli si Ibuki. Ipinayo ni Ginko, kapag sumikat ang araw, pwede niyang gamitin ang whistle para tumawag ng Toraikaze. Sila lang ang kayang kumain ng Yobiko. Kinabukasan, nakita si Ibuki sa labas, sumisipol habang humahampas ang hangin. Tahimik ang mga kapitbahay. Galit pa rin sila. Pero biglang bumaba mula sa ulap ang malakas na hangin, dala ng Toraikaze. Isa-isang nawala ang mga Yobiko. Ligtas ang bahay nila. Ligtas ang ina niya. Pero pagkatapos noon, nawala si Ibuki. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Wala ring balita kung babalik pa siya. Lumipas ang panahon, nasa tabing dagat ulit si Ginko. May taong nagtataka tungkol sa isang bangka na parang gumagalaw kahit walang hangin. Chismis daw, may ginagamit itong kakaibang kagamitan. Tahimik si Ginko. Hindi siya sumagot, pero alam niya, hindi kagamitan ang dahilan. Isang tao lang pwedeng gumawa ng ganitong bagay. Tahimik ang gabi, puti ang paligid sa yelo. Habang naglalakad sa bundok, nawalan ng malay si Ginko. Nakita siya ng isang lalaki. Matapos ay bigla siyang nagising sa isang mainit na bahay. May batang lalaki, gulat na gulat. Sabi niya sa nanay niya na buhay daw ulit si Ginko. Pero kalmado lang ang babae, hindi raw ito namatay, napagod lang siguro. Doon niya nakilala ang isang pamilya ng lalaking nagligtas sa kanya at ang asawa nito. Tahimik ang buong lugar, pero parang may mali. Sa gitna ng taglamig, may berdeng palayan. Mainit ang bahay, masarap ang pagkain, parang imposible. Kinabukasan, lumabas si Ginko at tumambay sa labas. Napansin niyang buhay ang lupa. May ani, may nagtrabaho sa lupain. Sa tabi ng bukid, nakita niya si Hoichi, ang nagligtas sa kanya, masiglang nagtatrabaho, parang hindi napapagod. Amoy cookie ang paligid, pero may kulang. Hindi ito ordinaryong cookie. Tinanong niya si Hoichi kung bakit parang hindi ito napapagod. Sagot ni Hoichi, hindi raw siya espesyal. Trabaho lang daw talaga. Ang cookie ay parang alak, na essence of life at attracted ang mga mushi dito. Pero si Ginko, hindi kumbinsido. May kakaiba siyang pakiramdam. Sa isang tahimik na usapan kasama ang ama ni Hoichi, tinanong ni Ginko kung after 1 year of birth ng nanay ni Hoichi sa kanya, ay namatay ito. Nagulat ang tatay ni Hoichi, dahil alam ito ni Ginko. Nabanggit ni Ginko na isa siyang mushi master at posibleng may impluwensya ng mushi si Hoichi. Tumanggi ang matanda. Ayaw raw niyang sirain ang kanilang kapayapaan. Sa isang umaga, kinausap ni Ginko si Hoichi. Tinanong ni Ginko kung di ba siya nakakatulog ng maayos. Sumagot si Hoichi na totoo na hindi siya nakakatulog ng maayos, kaya instead na matulog ng matagal, nagtatrabaho na lang siya sa bukid nila. Binalaan siya ni Ginko, posibleng hindi natural ang lakas niya, at baka galing sa mushi. Denial si Hoichi. Free will daw niya ito kaya ginagawa niya ang mga bagay na ito at para sa pamilya niya. Pero tinanong siya ni Ginko, na kung malalaman ba niyang nakasalalay sa sakripisyo ng nanay niya ang lahat ng ito, gusto pa rin ba niya?
Hindi nakasagot si Huichi. At sa katahimikan, dumating ang ama niya. Pinatigil niya si Ginko. Tapos na raw ang nakaraan. Matapos, hindi pa man sumisikat ang araw, paalis na si Huichi para magtrabaho ulit. Nakita siya ng tatay niya. Nag-usap sila tungkol sa mga sinabi ni Ginko sa nanay niya. Ngunit hindi ito inintindi ni Huichi, at malungkot siya para sa tatay niya. Dahil siya ang naging rason ng pagkawala ng nanay niya. Matapos ng ilang oras, paalis na si Ginko. Iniwan niya sa tatay ni Huichi ang isang moshi purge, sakaling kailanganin ito. Pero sabi ni Ginko, wala siyang karapatan na kunin ang prosperity ng lugar. Habang nagtatrabaho ulit si Huichi, bigla siyang nawalan ng malay at nahulog sa bangin. Nahanap siya ng asawa niya. Nagising si Huichi sa bahay nila at gustong magbalik sa pagtatrabaho ng parang walang nangyari. At doon na nagsalita ang ama niya. Nang sanggol pa si Huichi, wala nang gatas si Chiyo, ang ina niya. Isang gabi, naamoy niya ang isang matamis na halimuyak mula sa lawa. May puting likido. Ininom ito ni Chiyo at ni Huichi, at kinabukasan, nagkaroon na ng gatas si Chiyo. Simula noon, unti-unting nanghina si Chiyo habang lumalakas si Huichi. Ngunit isang araw, nasugat si Chiyo at hindi dugo ang lumabas sa sugat, kung hindi gatas. Hanggang sa huli, tinanggap niyang kaakibat ng buhay ng anak niya ang kapalit ng sarili niyang lakas. Sinabi ni Chiyo na itago ang nangyari kay Huichi at dapat mamuhay ito ng masaya at masigla. Nang namatay si Chiyo, kahit luha na lumalabas sa mata niya ay gatas. Sabi ni Ginko, ito ay gawa ng isang mushi na tinatawag na Chishiyu o Milk Tide Mushi. Isa itong parasite mushi. Ginagawang gatas ang katawan ng ina, pinapakain ang sanggol, at habang lumalaki ang bata, ini-improve nito ang lupa, pinapabango ang katawan, at binibigyan ng sobrang sigla ang host. Pero sa huli, iiwan nito ang host kapag hindi na kailangan. Bigla na lang mawawalan ng malay. Nalaman ni Huichi ang totoo. Ang lakas niya, ang kasaganaan ng lambak, lahat ito bunga ng sakripisyo. Pero hindi siya nagalit, tinanggihan niya ang gamot, hindi na raw siya sanggol. Pamilya na niya ang prioridad niya ngayon. At kung ang lakas niya ay galing sa sakripisyo ng nanay niya, gagamitin niya ito ng may layunin. Para magprotekta, hindi para balewalain. Sa huling eksena, tahimik na lumapit si Huichi sa puntod ng ina niya. Humingi siya ng tawad. Ipinangako niyang ipagpapatuloy niya ang sinimulan nito. Tahimik ang bundok, tapos na dapat ang taglamig, pero malamig pa rin ang hangin. Sa halip na mga ibong bumabalik, ang naririnig lang ay mahinang bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi sa matandang paniniwala, ito raw ang boses ng Mountain Lords, mga sinaunang mushi na nagbabantay sa mga bundok. Sila ang nagpapasya kung kailan dapat gumising ang lupa mula sa mahabang taglamig. Pero ngayon, parang ayaw gumising ng bundok. Nandoon si Ginko, sinusubukang tawirin ng bundok bago pa magising ang mga mushi ng tagsibol. Delikado silang makasalubong habang gutom pa, madalas, hindi sila mapigilan. Pero sa halip na bumaba agad, nagdesisyon siyang magpalipas ng ilang araw. Maghihintay ng ligtas na oras para tumawid. Akala niya, paggising niya, tagsibol na. Pero nagkamali siya, tahimik pa rin ang paligid. Wala pa ring pagbabago. Pagtingin niya sa kabilang bundok, berde na, wala ng yelo. Pero sa kinatatayuan niya, nananatiling nagyayelo ang lupa. Dapat umaalis na ang mga Oroshibo, isang uri ng mushi na lumilipat kapag tapos na ang taglamig. Pero andoon pa rin sila, parang naiwan. Sinubukan niyang bumaba, pero paulit-ulit lang siyang napupunta sa parehong lugar. Doon niya na-realize, parang umiikot lang ang daan. Nakalop ang bundok, parang hindi ito umaandar sa oras. Nagsimula na siyang mag-alala. Hindi na rin nagpapakita ang mga Mogora, mga tagapagbalita ng bundok. Wala ring senyales ng Mountain Lord. May iniisip si Ginko, baka may trauma ang bundok. Baka may nangyaring bagyo o landslide noong nakaraang taglagas. Habang nag-iikot, napadpad siya sa isang sirang bahagi ng bundok, maraming bato, mga patay na puno, at senyales ng dating pagguho. Dito niya naisip, baka kaya ayaw gumising ng bundok ay dahil nasugatan ito. At ang Mountain Lord mismo ang nagpigil sa muling paggising, para paghilumin ang lupa. Pero may kabaligtaran. Kapag masyadong nagtagal sa taglamig, baka tuluyan ng mamatay ang bundok. Sa kalagitnaan ng paghahanap,
may naramdaman si Ginkgo, parang may matang nakatingin sa kanya. Sinundan niya ang instincts niya. May sinundan siyang trail at doon nakita niya ang isang sapa na hindi frozen. Nakita din niya ang Mountain Lord. Tinanong niya ito bakit nakasilang bundok sa winter. Dapat ay spring na. Nagtipon-tipon ang mga mushi at dahil doon, nahulog siya sa maputik na sapa. At sa ilalim, isang mundo ng katahimikan. Doon niya nakita ang totoong nangyayari. Nasa loob siya ng pinakailalim ng bundok, kung saan nagpapahinga ang Mountain Lord. Umaagos ang cookie sa paligid, at lahat ng mushi ay natutulog, nagpapagaling. Hindi pa patay ang bundok. Nasa malalim lang na hibernation. Umahan si Ginkgo at tila ba iba na ang panahon. Ang mga Oroshibo, hindi pa rin umaalis, nagsimulang sumipsip ng cookie mula sa mga gamit niya. Ginamit nila ang cookie niya para makalipad, para muling magsimula ang cycle nila. Doon niya naintindihan, baka sinadya ng Mountain Lord na papasukin siya. Kinuha ang cookie niya, hindi para saktan siya, kundi para buhayin muli ang bundok. Pag-alis niya, hindi na mahirap ang daan. Parang may gabay na siyang hindi nakikita. Nawala ang cookie niya. Nawala ang ibang gamit niya. Pero buhay pa ang bundok. Sa dulo, habang naglalakad siya palayo, tahimik ang paligid. Pero hindi na ito ang katahimikan ng taglamig. May bagong simula, may paghinga. Isang batang lalaki ang tahimik na naglalakad kasama ang kanyang lolo. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang hangin. Dinala siya sa isang matandang bahay sa gitna ng gubat. Hindi siya pinayagang lumabas hanggat hindi pa siya nakakakita ng mushi. Wala siyang tanong, pero halata ang kaba sa mga mata niya. Bago umalis ang matanda, sinabi niyang kung sakaling kailangan niyang kamuhian ng isang bagay, simulan niya sa sarili niyang dugo, sa dilim, at sa mga mushi. Samantala, si Ginkgo naman ang pinakita. May inaalam siyang balita tungkol sa isang abnormalidad sa isang bundok, may kinalaman daw sa pagdami ng mga mushi. Pero binalaan siya ng isang nagtitinda ng herbs. Sagrado raw ang lupang iyon. Teritoryo ng Minay clan. Hindi na bahala si Ginkgo. May dala siyang sulat mula sa Caribou sa clan, pahintulot ito para makialam. Dumiretso siya sa dating baryo na iniwan na ng mga tao. Laking gulat niya nang makitang buhay ang lupa. Ang dating tuyot na lupa, biglang naging land iyan. May tanim, may sigla, kahit imposible sa ganitong terrain. Pagdating niya sa lugar, agad siyang hinarang ng isang lalaki mula sa Minay clan, si Kumado. Kilala niya si Ginkgo, pero hindi niya gusto ang pakikialam niya. Ang paniniwala kasi ng Minay clan, may isang uri ng mushi na kailangang tuluyang mawala, tinatawag nilang forbidden mushi. May flashback sa buhay ni Kumado. Isinalaysay ng isang elder nila kung paano sa panahon ng sakuna, lumitaw ang isang makapangyarihang mushi na halos magwasak ng mundo. Naipaloob ito sa katawan ng isang babae mula sa Caribou sa clan, at mula noon, taglay ito ng kanilang angkan. Ang bagong tagapagdala ay si Tanyo, isang batang babae na may mabigat na kapalaran. Pero para sa Minay clan, hindi sapat na itago lang ang mushi. Gusto nilang mawala ito, at para gawin iyon, kailangan nila ng isang daluyan, isang taong hindi nakakakita ng mushi, pero kayang matuto. Isang walang laman. Galing siya sa Minay clan, pero hindi niya nakikita ang mga mushi. Sa kasalukuyan, naglilibot sa bundok si Kumado at Ginkgo. May mga kakaibang mushi silang nakita, na ang iba hindi pa nakita ni Ginkgo. May nakita silang path of overgrowth. Nag-aalangan si Ginkgo pumasok dito, pero si Kumado, para sa kanya, parang bahay lang daw ito sa kanya. Noon bata si Kumado, ipinasok siya sa path of overgrowth, isang borderland sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mushi. Doon, kusa siyang makakakita. Pero hindi libre ang pagdilat. Habang tumatagal si Kumado sa loob, dahan-dahan siyang kinakain ng dilim. Hindi pa niya nakikita ang mga mushi, pero alam niyang may nanunood. May naririnig siyang boses, nagsasabing ang takot niya ay ilusyon lang. Kapag tuluyan siyang nagising, mawawala ang posas na pumipigil sa kanya. At ang posas na yon ay kaluluwa niya mismo. Sa ganitong paniniwala, sinasanay ng Minay clan ang mga tagapuksa. Nagpatuloy manatili sa dilim si Kumado hanggang sa mawala na ang kaluluwa niya at tumambad sa lolo niya ang lifeless body nito. Kapalit ng kanyang kaluluwa, binibigyan sila ng ibang uri ng lakas mula sa cookie. Isang purified life force, ang magiging pansamantalang kaluluwa nito.
Pagbalik ni Kumado, halata ang pagbabago. Tahimik pa rin siya, pero gising na ang mga mata niya. Nakakakita na siya ng Mushi. Pero parang may nawala rin. Sa mansion ng Karibo sa clan, pinag-uusapan ni Tanyo at Tama si Kumado. Pareho silang may dalang pasanin, at kahit hindi sila nagsasalita ng direkta, ramdam ang bigat ng pagkakaintindi nila sa isa't isa. Sa kasalukuyan, tuloy ang investigasyon ni Ginko at Kumado. Sa paglalakad nila sa Path of Overgrowth, napansin nilang may exit na bukas, pero walang Mushi Lord na nagbabantay. Ibig sabihin, may anomalya. Kung walang nagsasara sa landas, posible nang magsimula ng paghahalo ng mundo ng tao at Mushi. Mas delikado pa, may posibilidad na ang tinatawag na Forbidden Mushi ay muling gumagalaw. Hindi na nagdalawang isip si Kumado. Tumakbo siya papasok sa loob ng exit. Gusto niyang tapusin ito. Nang habulin siya ni Ginko, nakita niya ang kinatatakutan niyang mangyari, si Kumado, nilalapitan ng mga Sanakui. Isang uri ng Mushi na kumakain ng kaluluwa. At dahil ang kaluluwa niya ay gawa sa cookie, si Ginko ang naging target ng Mushi. Nagising silang dalawa sa isang lugar na parang ilusyon. Nakita ni Ginko ang batang bersyon ni Tanyo, pero alam niyang imposibleng totoo iyon. Para mailigtas si Ginko, lumabas ang kaluluwa na nasa katawan ni Kumado para labanan ang Sanakui. Nagising si Ginko sa ilusyon na binigay ng Sanakui, ngunit ang kapalit, naiwan ang katawan na walang kaluluwa ni Kumado. Natalo ng kaluluwa ni Kumado ang Mushi at nakabalik ng ligtas si Ginko. Pagbalik nila sa realidad, kinumpronta ni Ginko si Tama, ang helper ni Tanyo na galing sa Minai clan. Inamin niya ang lahat at kapag hindi na gumagana ang kaluluwa, pinapalitan lang. Galit si Ginko, pero hindi siya sumigaw. Nauunawaan niya kung bakit. Ang Minai clan ay hindi lang galit, takot sila. Sa paulit-ulit na sakuna, pinili nilang lumaban sa pamamagitan ng paglikha ng tao na parang sisidlan lang. Nagkaroon ulit ng kaluluwa si Kumado at nagpasalamat si Ginko sa pagligtas nito sa kanya. Sa huli, ni-report ni Ginko ang encounter nila ni Kumado sa Sanakui kay Tanyo. Sa dulo, makikita si Ginko, Kumado at Tanyo. Tahimik silang umiinom ng matcha tea. Walang dramang usapan, walang sagutan. Pero may pahinga. Maaaring hindi pa tapos ang laban, pero sa sandaling ito, sapat na ang katahimikan. At sa likod ng lahat, ng dilim, ng pagkawala, at ng takot, may natitirang bagay na hindi kinain ng mga Mushi. Yun ay ang koneksyon ng 2 taong parehong hindi pinili ang bigat na dala nila. Pero pinasan nila, magkahiwalay man ang pinanggalingan nila, pareho silang nasa iisang landas.